Hi everyone! Welcome sa channel natin. Ako nga pala si Janus na Pinotech Dad. Ngayon, pag-uusapan natin yung 10 tips na pwede kong ibigay sa inyo para sa pagpili ng phone ngayong 2023. Now, meron ako mga ginawang videos para sa pagpili ng phones before and pwede nyo yung panoorin dito sa channel ko. Search nyo lang yan or ilalagay ko yung link dito. Pero bukod pa dyan, gusto ko lang idagdag tong mga to para updated tayo sa information natin. So paano nga ba or ano nga ba yung mga dapat nating ikonsidera kung pipili tayo ng phones ngayon 2023? Yan po ang alamin natin after this quick intro. Na bago natin simulan yung video, gusto ko lang i-shoutout yung IG prints para dito sa mga shirts na sinusuot ko dito sa mga videos ko. Kung napapansin nyo, naparami natin mga design for our t-shirts. Meron tayong Pickle Rick, meron tayong Mr. Me6, and mga Rick and Morty na design, and marami pa pong iba. Pwede nyo po makita yan sa Lazada store nila and sa Shopee store. Ililink ko po dyan sa description box. Panigurado magugustuhan nyo kasi pwede rin kayo mag-request ng sarili nyong design at napakamura pa ng mga shirts nila and maganda yung quality. So thumbs up sa IG prints. Okay, so alam ko naman gusto nyo agad na dumiretso tayo sa topic natin. So number 1 on our list, alamin mo kung ano yung mga features na kailangan mo. Ito yung nasa number 1 ang list natin instead of yung nasa number 2. Mamaya babanggitin ko kung bakit, papaliwanag ko sa inyo. Dahil kailangan talaga natin malaman kung ano yung main use case natin para sa mga phones natin. Is it gonna be mostly for cameras? And kung camera man yan, is it gonna be more for photos or more for videos? Dapat alam nyo yan kasi hindi pwedeng pabara-bara tayo. Pupunta tayo sa store and sasabihin lang natin na, "Sir, meron ba kayo yung magandang camera?" Kasi very general yung question na yan. And also, sasabihin mo, meron ba kayo dyan yung malakas na phone? It's still a very broad definition or description ng isang feature na gusto nyo. So dapat alam nyo talaga ano ba yung mga games na lalaroin nyo. Is it more for gaming? Is it more for casual use lang? So kunyari kung ipangre-regalo niya lang yung phone sa grandparents or sa parents nyo na hindi naman techy, baka hindi na kailangan na sobrang lakas ng chipset. Sapat na yung mga entry level na chipsets kasi pang social media lang naman. So dapat alam nyo talaga yung main use case para hindi kayo sumobra sa number 2, which is the budget. So syempre, ihahanda natin yung budget dyan. Alamin natin kung entry level nga ba, mid-range, or flagship level ang kailangan nyo. So dahil alam na nga natin yung mga features na gusto natin, mananarrow down na natin yan based on our budget. So hindi na gaanong kalaki yung pagpipilian natin kasi alam na natin na dito tayo sa mid-range or dito lang tayo sa flagship or maybe just a budget level phone ang hanap nyo. So magkano ba yung mga kailangan yung budget? So siguro for entry level, it's gonna be 10,000 pesos or below. Para naman sa super tipid mode talaga, meron pang 5,000 pesos and below na price range. Pero kung napanood nyo yung video recommendation ko ng mga phones at different budget levels, alam nyong hindi ko nire-recommend na bumili ng phone at the 5,000 peso price range unless super gipit ka talaga or talagang sakto lang yung 5,000 and below na phone para sa needs nyo. And para naman sa mid-rangers, it's gonna be those that range from over 10,000 pesos pero under 20,000 pesos. Although nung late 2022 up to this year, 2023, nagkaroon na rin tayo ng bagong tier and that is the upper tier na mid-range. And usually, dito sa price range na to, nagsisimula tayo makakita ng magandang phones for cameras. So, nandito sa range na to yung mga phones tulad ng Realme 10 Pro Plus, Realme 9 Pro Plus, and then, of course, yung Honor 70 and yung Samsung A73, and then yung mga upcoming phones nila A74 and the Nothing Phone 1. And then kung good performance naman yung hanap nyo, nandyan rin yung mga Realme GT Neo 3, OnePlus Ace, OnePlus Ace Pro, Lenovo Legion Y70, and yung bagong Nubia Z50. So napakarami nating choices at this price range. Kung ang habol nyo is a perfect balance between value, a good camera, great performance, nandito po sa price range na yon yung mahanap nyo. So, nasa 20 to 30,000 pesos. And kung gusto mo naman sagarin talaga yung budget mo, of course, beyond 30,000 pesos, yan na po yung mga flagship level phones na mahahanap natin with the Snapdragon 8 Plus Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, and Dimensity 9000 series. So, nandito po yung top tier camera phones. And basta overall performance, nandito na po lahat. Wala na kayong hanapin pa sa phones nyo pag lumampas na kayo ng 30,000 pesos na price range. Pangatlo, dapat mo tingnan yung chipset. Of course, maraming beses na natin pinag-usapan yung mga chipsets. Actually, meron pa nga akong video kung ano yung mga chipsets na dapat nyo iwasan. Kung di nyo pa napapanood yon, mainam na panoorin nyo yon para may idea kayo. Pero dito,
just a brief overview kung ano yung mga chipsets na dapat nyo tingnan. Kasi madalas, pag nasa store tayo or nasa mall, sasabihan lang tayo ng mga sellers o salesman na, "Sir, dito na po, piliin nyo tong phone na to kasi octa-core." O, diba? Ang ganda pakinggan, octa-core. And kung hindi ka techie, nako, madali kang mapapapaniwala, mapapabilib ka kasi dati yung mga chipsets, of course, quad-core lang. Sasabihin nila, octa-core na to, sir, maganda na yung performance. So kahit na totoo nga octa-core yung ibibigay sa inyo na chipset, yun pala maraming hardware limitation. So lugi ka na agad. But as a general rule, ito po yung susundan nyo. Pagdating sa Snapdragon, usually yung nasa 8 series, yan po yung mga flagship level na chipsets. And then pagdating naman sa 7 series nila, yan po yung mid-range. And then yung 6 series, yan yung entry-level na chipsets. At para naman sa MediaTek Dimensity line, nandyan po yung Dimensity 9000 series para sa flagship level. Dimensity 8000 series naman para sa close to the flagship level na performance. And then para naman sa mid-range level ng Dimensity series, nandyan po yung 7000 series, 1000 series, and yung 900 series. And para sa entry level nila, usually ginagamitan nila ng Dimensity 700 series. And of course, andyan pa rin, alive and kicking pa rin para sa mga entry level phones, yung MediaTek Helio G9X series. Susunod naman, tingnan nyo na mabuti yung actual RAM ng phone nyo. Is it really 6GB of RAM? Or meron lang silang dinagdag na RAM extension? Usually nakalagay naman na RAM extension, pero baka kasi malito kayo, lalo na kung hindi kayo techie. So, i-ignore nyo na lang po yung RAM extension. Ang pagbatayan nyo pag pumipili kayo ng phone is yung actual RAM. So, wag na wag kayo maiengganyo base sa RAM extension. Marketing gimmick lang po yan. Matagal na pong may RAM extension sa mga phones natin. Hindi lang po siya sinasali as a spec. Pero ngayon, well, dagdag specs na siya para sa mga phones. So again, pinapaalala ko sa inyo, tingnan nyo yung actual RAM. Now, ilan ba yung sapat na RAM para sa iyo? Well, that really depends kung ano yung usage mo. Kung more of social media ka lang naman and usually naman hindi ka nagmo-multitask, sapat na 4GB of RAM. Now, kung ikaw naman yung mahilig mag-multitask and napakarami mo talagang applications na sabay-sabay na naka-open and you really have to switch between those apps every now and then, I would recommend na at least 6GB of RAM yung kunin nyo. Of course, the higher the better, but it's not a requirement. Nowadays, maganda na po yung RAM management ng mga Android devices and lalo na sa mga iOS devices. Kaya hindi big deal yung RAM pagdating sa mga iPhones. So para sa akin, for casual use, hindi naman kayo masyadong heavy user, okay na yung 4GB of RAM. But if you really want to play it safe, na okay talaga yung performance, at least 6GB of RAM ang hanapin nyo. Now, pang-5, kailangan nyo i-consider yung battery capacity and yung charging speed. So, sabay nyo i-consider to. Siyempre, the faster the charging speed, the better. But of course, dapat maganda rin yung battery capacity kasi this will determine yung all-day endurance ng phone mo. Kasi maaaring mangyari na meron kang 120 watts na fast charging pero yung battery capacity mo hanggang 4,000 mAh lang pala. So, medyo lugi ka kasi madali lang malobat yon, hindi siya maglalast gaano for a full day. If you compare it with something that has a battery capacity of 5,000 mAh, which is becoming the standard these days. So, you should aim for at least 4,500 mAh or 5,000 mAh na battery capacity for that all-day endurance. At para naman sa charging speed, please lang iwasan nyo yung 10 watts na charging speed. Napakabagal po niyan. Kung 5,000 mAh yung battery capacity mo, aabutin ka ng almost 3 hours of charging your phone. In 2023, hindi na po kayo dapat magtiis sa ganong charging speed. Kung ako papipiliin, dapat nasa 33 watts ang minimum charging speed para at least man lang nasa 1 hour and 30 minutes lang yung hihintayin mo sa charging time. Na meron pa akong 5 tips na ibibigay sa inyo, pero bago natin ituloy yung video, gusto ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe dito sa channel natin dahil ang goal natin is umabot tayo ng 200,000 subscribers for 2023. So kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, please subscribe to my channel. Tulungan nyo ako makaabot ng 200,000 subscribers by the end of the year. Alright, so balik na tayo sa video. Number 6, wag na wag kayo magpapadala sa mga marketing terms. So, pagpipili kayo ng phones, guys, i-disregard nyo na yung mga marketing terms na ginagamit ng mga phone brands for their features. For example, may makita kayong marketing term na Cinemagic, di ba? So, iisipin nyo, wow! So, medyo cinematic yung dating ng videos ng phone na to. But then, once you see the actual footage, nako, baka madismaya kayo.
dahil naniwala kayo doon sa Cinemagic, which is something that I experienced with the Xiaomi 11T Pro. Yun kasi yung sinabi nila na medyo cinemagic yung datingan ng videos nila. But when I looked at the footage, nako, nakakadismaya. Hindi naman pala up to my expectations. So never fall for the marketing terms na pinapagamit ng brands, lalong-lalo na sa mga influencers and minsan kahit sa tech reviewers. So kung meron kayong makitang favorite tech YouTuber nyo na ginagamit yung marketing terms na ginagamit rin ng brand, make sure to ask them or demand from them an explanation kung ano ba talaga yung meaning ng marketing term na to at kung useful ba talaga yung feature na yon or marketing bullshit lang. So again, never fall for marketing terms. Alamin nyo yung actual specs ng phone. Okay? I-disregard nyo na yung marketing terms. Number 7, ito madalas kong makita na pagkakamali ng pumipili ng phone. Testing the camera inside the mall or inside the store. Don't ever make a decision based on the samples na makuha mo using the display unit inside of the stores or inside of the mall. Okay? So, hindi po yan yung tamang basihan kung maganda nga ba yung camera or hindi dahil hindi mo pa nakikita yung performance ng phone or ng camera ng phone in all of the scenarios na baka kailanganin mo. Now, what you should do instead is that manood ka ng reviews and tingnan mo yung actual sample photos and videos. Doon ka magbase, hindi po sa actual na nakuhanan mo inside of the store. Again, very limited po yung makukuhanan mong samples dyan. Usually, maganda yung lighting scenario sa malls. So, hindi po talaga sapat na tinest mo lang siya inside of the mall or inside of the store. Busisihin mo talaga yung actual sample photos and videos para walang pagsisisi at the end of the day. Number 8, dapat alamin nyo ng mabuti kung ano yung warranty ng phone nyo. Merong 1 year, merong 2 years. Minsan, meron pa mag-o-offer ng extended warranty. So, pwede pang ma-extend yung warranty nyo na instead of 1 year, magiging 2 years or maybe even 3 years. Depende na lang po yan sa brand. Ang dami na pong naglipa ng mga issues pagdating sa mga brands. Hindi lang po limited sa isang brand. Of course, nandyan yung Xiaomi and Poco na notorious na merong mga issues. But then, nandyan rin yung mga issues sa display ng Samsung as well as ng OnePlus phones. And I'm pretty sure other brands are also encountering mga issues randomly. So, mas mainam talaga na meron tayong warranty just in case na malasin tayo na masira yung phone natin para hindi na tayo maglabas ng extra na pera sa pagpapaayos. So, madalas kasi pag under warranty yung phone mo and yung defect is really kasalanan ng brand and hindi mo kasalanan, hindi mo nabagsak, hindi mo naipit, or wala kang ginawa talaga sa device mo, bigla na lang siyang nasira. Well, as long as under warranty yan, hindi mo na kailangan mag-alala pa kung saan kukuha ng pambayad sa pagpapaayos kasi kasama na po yun sa warranty. Libre lang po magpaayos or repair or replacement. So, hindi na sasakit yung ulo mo. Kailangan mo lang dalhin dun sa service center. And number 9, wag na wag po kayo magpapadala sa freebies, okay? So, madalas yung mga phone brands nag-o-offer ng freebies para mas maengganyo kayo na mag-pre-order. So, most of the time, ang ino-offer nila na freebies are TWS earphones or Bluetooth speakers. So, huwag kayo magpabara-bara na, uy, merong freebie na kasama, bibilin ko na agad to. Pag-isipan nyo muna kung gagamitin nyo ba talaga or number 2, baka pwede nyo ibenta para ma-offset or mabawasan yung cost ng pagbili nyo ng bagong phone. Pero kung hindi mo naman ibibenta and meron ka naman palang existing na device na Bluetooth speaker or TWS earphones, hindi mo pala kailangan yon. So, masasayang lang. Unless ipapamigay mo sa iba, well, of course, ibang usapan na yon. Pero kung para sa iyo lang talaga and magkakaroon ka na ng 2 Bluetooth speakers, parang hindi siya economical and hindi siya practical. So, dapat pag-isipan nyo na mabuti and huwag kayong magpapainganyo kasi minsan yung mga binibigay nilang freebies, of course, hindi yan yung top of the line or hindi yan yung best na freebies na kasama dyan. I mean, there were a few times na naengganyo ako sa freebies and that is with number 1 sa Xiaomi Mi 10T Pro na meron kasamang scooter. Sobrang sulit nun. And number 2, nung bumili ako ng TV before with LG na may kasamang flagship phone ng LG as well na naibenta ko sa napakataas na halaga na na-offset
yung pagbili ko ng TV. Ang laking bawas sa total price na binili ko yung TV ko. Kung may mga scenario na gano'n na napakalaki ng value or ng halaga ng freebie na ipapamigay sa inyo pag nag-pre-order kayo or bumili kayo ng bagong phone, yun ang sobrang sulit. So pag ganun yung situation, auto-buy na agad yan. Sulit na agad yung pagbili mo ng bagong phone. Pero in general guys, tandaan nyo, huwag po kayong magpapaengganyo agad-agad sa mga freebies na kasama. Na panghuling tip na ibibigay ko sa inyo guys, this one is very basic but a lot of us fail to do this pag pumipili ng bagong phone. So my advice, number 10, think twice, think thrice, think 10 times or more. Okay? Pag-isipan nyo ng todo yan, lalong-lalo na kung pinaghirapan nyo yung pera na ipambibili nyo. Tapos makikinig lang kayo sa marketing, sa gimmick, sa hype. Naku po, wag ganon. Dahil lang nakita nyo na napakaraming ads or yung favorite artista nyo, ito yung ini-endorse, yun na yung pipiliin nyo, hindi na kayo mag-iisip. Wag po ganon. Dapat pag-isipan nyo ng mabuti, manood kayo ng sangkatutak na videos. Alamin nyo yung pros and cons ng mga phones na kino-consider nyong bilhin para pagdating ng pagbili nyo, wala pong pagsisisi na mangyayari. Yung mga videos na ginawan ko ng mga real talk, kung saan nabili na ng mga tao yung phone bago nila nakita yung video ko, dun lang sila nagsisi. Maraming nagko-comment doon na sana napanood nila yung video ko bago sila bumili. So the lesson here guys is huwag kayong magpabara-bara sa pagbili ng phone. Do your research. Ang tawag dyan is due diligence. Okay? Sipagan nyo lang. Ang dami-daming pwedeng ma-search online. Hanapin nyo yung videos tungkol sa phone na kino-consider nyo. And I'm sure may mahahanap din kayo dyan na talagang magsasabi ng totoo sa inyo na talagang may malasakit sa consumers at hindi lang mang-hype sa inyo. So yun po yung 10 tips sa pagpili ng phone in 2023. Kung meron pa kayong nais idagdag sa mga sinabi ko dito sa video, ilagay nyo lang po dyan sa comment section para matulungan natin yung mga hindi pa nakakabili ng phone or mamimili pa lang ng phone ngayong 2023. At para naman sa mga phone recommendations ko so far, updated po yung mga links na nandyan sa description box. Check nyo lang at I'm sure meron kayong mga magugustuhan dyan sa nirecommend ko. So sana marami kayong napulot na kaalaman dito sa video natin. At kung gusto pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga ililink dyan na panigurado magugustuhan nyo rin po. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.